Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Araling Panlipunan 4, Quarter 1, Week 3. Ang ating paksa ay ang pambansang teritoryo. Saligan ng teritoryo ayon sa kasaysayan at ayon sa saligang batas. Unang gawain, suri mapa. Suriin ang mapa. Gamit ang mapa ay punan ang chart ng bansa, pulo at anyong tubig na pumapalibot sa Pilipinas at sagutin ang tanong pagkatapos ng gawain. Narito ang mapa. Bakit mahalagang matukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas? Mahalagang matukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas upang maunawaan ang ugnayan nito sa mga karatig bansa at ang epekto ng lokasyon sa ekonomiya, kultura at kalikasan ng bansa. Ikalawang gawain, busa kaalaman. Magbahagi ng dating kaalaman kaugnay sa paksang na talakay tungkol sa relatibo at tiyak na lokasyon ng Pilipinas. Ano ang iyong nalalaman tungkol sa sumusunod na mga salita o pahayag? Lokasyong relatibo, tiyak na lokasyon, mga bansa at katubigan sa hilaga, timog, kanluran at silangan, bahagi ng Pilipinas, latitude at longitude. Ikatlong gawain, hashtag larawan. Gamit ang larawan ng mapa ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya, mag-isip ng hashtag na nagsisimula sa T at H tungkol sa kahalagahan nito sa pagtukoy ng sakop ng Pilipinas at pagkatapos magbigay ng konting paliwanag sa napiling hashtag. Ibigay ang paliwanag sa napiling hashtag. Tukuyin ang mga konsepto tungkol sa aralin. Gawing gabay ang mga letrang nasa loob ng kahon upang matukoy ang mga konsepto. Una, isang mahalagang elemento ng estado. Ang mga lugar na tinitirhan ng mga tao, gayon din ang mga sakop na lugar na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng estado. Ano ito? Tama, ito ay teritoryo. Ang lugar o punto kung saan natatapos o nagsisimula ang isang bagay at ang pinakamalayo o pinakamataas na punto na maaaring marating o hindi dapat lampasan. Tama, ito ay hangganan. Isang formal o di formal na pagkakasundo sa pagitan ng dalawa o higit pang mga partido na may mga tuntunin at kondisyon ukol sa isang bagay o issue. Ito ay kasunduan. Ang pinakamahalagang dokumento na nagbabalangkas sa paggawa ng batas, istruktura ng pamahalaan at nagtatakda ng mga prinsipyo, polisiya, karapatan at responsibilidad ng mga mamamayan. Tama, ito ay saligang batas. Para sa ikalawang araw. Ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupaing saklaw ng jurisdiksyon ng isang bansa o estado. Kasama rito ang mga taglay na ilog at mga lawa, bahagi ng dagat na nakapaligid sa kalupaan at ang kalawakang itaas na katapat nito. Ito ay maaaring mauri bilang kalupaan, terrestrial, katubigan, fluvial. Halimbawa nito ay mga ilog at lawa, karagatan, maritime, at kalawakang itaas, aerial. Ang Pilipinas ay isang kapuluan o arkipelagong bumubuo
ng malalaki at maliliit na mga pulo. Ito ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya at may lawak na lupaing 300,000 kilometro kwadrado. Samantalang, ang lawak ng lupa kasama ang lawak na sumakop sa 12 milyang teritoryal ng karagatan ay 538,564 kilometro kwadrado. Sa pangkalahatan, ang kabuoang lawak ng lupa at Exclusive Economic Zone o EEZ nito ay 1,208,986 kilometro kwadrado. Mahalagang matiyak ang pambansang teritoryo ng isang bansa upang maiwasan ang anumang pakikialam ng mga dayuhan. Ang kabuoang teritoryo ng Pilipinas ay nakasaad sa mahalagang kasulatan at mga datos na nababatay sa kasaysayan ng bansa at sa ligang batas. Teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan. Ang kasalukuyang hangganan at sakop ng Pilipinas ay nasasaad sa iba't ibang dokumento tulad ng Treaty of Paris ng United States at ng Spain noong Disyembre 10, 1898, kasunduan sa Washington sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos noong Nobyembre 7, 1900, at kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Britanya noong Enero 2, 1930. Kasunduan sa Paris, 1898, Treaty of Paris. Ang kasunduan sa Paris ay tumapos sa digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya na naganap noong April 25 hanggang Agosto 1898. Nagwagi ang Estados Unidos sa digmaan. Ang kasunduan ay nilagdaan ng mga kinatawan ng gobyerno ng Estados Unidos at Kaharian ng Espanya noong Disyembre 10, 1898. Nasasaad din sa kasunduan na babayaran ng $20 milyong ang Espanya bilang kapalit sa pagbili ng Pilipinas. Kaya ang Pilipinas ay muling naipasailalim sa kapangyarihan ng panibagong mananakop, ang Estados Unidos. Kasunduan sa Washington, Treaty of Washington. Muling nakipagsundo ang Estados Unidos sa Espanya na magbayad ng $100,000 upang maisama ang pulo ng Cagayan, Mapun, Sibutu at Sulu, maging ang malalapit na baybayin ng Borneo sa teritoryong isinuko ng Espanya sa Estados Unidos. Ang kasunduan ay nilagdaan noong Nobyembre 7, 1900. Kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Britanya. Itinakda ng kasunduang ito ang pagbalik ng Turtle Islands, Tawi-Tawi at Mangsi Islands sa teritoryo ng Pilipinas. Ang pulong ito ay nasa pagitan ng Borneo at Sulu. Pinamamahalaan ito ng mga British, kaya nang magpunta sa pamamahala ng Estados Unidos ang Pilipinas, nagkaroon ng kasunduan na isama sa teritoryo ng Pilipinas ang pulong ito. Nilagdaan ito noong 2 ng Enero 1930. Teritoryo ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas. Nakasaad sa Saligang Batas ng 1987 ang hangganan at sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Matatagpuan sa Artikulo 1, Section 1 na ganito ang isinasaad. Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng pulo at karagatang nakapaloob dito, at lahat ng iba pang teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o saklaw ng Pilipinas, kasama ang dagat territorial, ang kalawakan, ang kailaliman ng lupa, ang ilalim ng dagat, ang mga kalapagang insular, ang iba pang lugar, submarina. Ang karagatang nakapaligid, nakapagitan, at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan. Maging anuman ang lawak at sukat ay bumubuo sa panloob na karagatan ng Pilipinas. Sa makatuwid, ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng sumusunod. Kalawakang panghimpapawid,
Ito ang tumutukoy sa bahagi ng kalawakang sumasakop sa teritoryong lupain at karagatan ng Pilipinas. Dagat territorial, bahagi ng dagat na sumasaklaw ng 3 milya, palabas papuntang dagat. Ito ang hangganan ng bansa. Ilalim ng dagat, tumutukoy ito sa lupang nasa ilalim ng dagat. Kailaliman ng lupa, tumutukoy ito sa lupang nasa ilalim ng kapuluan. Mga dagat na napapaloob sa Pilipinas. Sumasakop ito sa lahat ng mga dagat na nasa pagitan at nag-uugnay sa lahat ng pulo, maging anuman ang lawak at sukat. Kalapagang insular. Ito ay sumasakop sa bahagi ng kontinente o kalupaan na nasa ilalim ng tubig na bahagi ng kalatagan ng dagat na nakadugtong sa baybayin ng isang pulo o kontinente. Info chart. Sa pamamagitan ng chart, punan ang mga impormasyon na naaayon sa hinihingi nito. Ang inyong klase ay papangkatin at bibigyan ng mga impormasyong tungkol sa paksang tatalakayin. Basahin ang mga impormasyong ito sa loob ng 10 minuto. Gamit ang impormasyon ng paksa, punan ang chart na inihanda para sa bawat pangkat. Kayo ay bibigyang muli ng karagdagang 10 minuto upang maisakatuparan ito. Pagkatapos ng 10 minuto, bibigyan ng bawat grupo ng 30 segundo upang ipaskil at ilahad ang inyong ginawa. Teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan. Para sa mahalagang petsa, Disyembre 10, 1898, kasunduan sa Paris. Mga probisyon. Sa kasunduang ito, ipinagkaloob ng Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Nobyembre 7, 1900, kasunduan sa Washington. Nagkaroon muli ng kasunduan ang Espanya at Estados Unidos, kung saan sa pagkakataong ito nadagdag ang Cagayan, Sulu at Sibuto sa teritoryo ng bansa. Enero 2, 1930, kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Britanya. Ipinahayag dito ang mga hangganang sakop ng Pilipinas, kaugnay sa hangganan ng Hilagang Borneo. Ipinahayag din sa kasunduan ang Mangsi at Turtle Islands ay sakop ng kapuluan ng Pilipinas. Chart 2, Teritoryo ng Pilipinas batay sa Saligang Batas. Saligang Batas ng 1987, Artikulo 1, Section 1. Isinasaad, ang pambansang teritoryo ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng pulo at karagatang nakapaloob dito, at lahat ng iba pang teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o saklaw ng Pilipinas, kasama ang dagat territorial, ang kalawakan, ang kailaliman ng lupa, ang ilalim ng dagat, ang mga kalapagang insular, ang iba pang lugar submarina, ang karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at sukat ay bumubuo sa panloob na karagatan ng Pilipinas. Para sa ikatlong araw. Sagot mo, itaas mo. Mamili kung ayon sa kasaysayan at saligang batas ang tinutukoy ng pangungusap. Kasunduan sa Paris noong Disyembre 10, 1898. Kasaysayan. Ang kalawakang panghimpapawid ay bahagi ng teritoryong lupain ng Pilipinas. Saligang batas. Ang ilalim ng dagat ay lupang nasa ilalim ng dagat na teritoryo ng Pilipinas. Saligang batas. Ang Mangsi at Turtle Islands ay sakop ng kapuluan ng Pilipinas. Kasaysayan. Ipinagkaloob ng Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Kasaysayan. Kasunduan sa Washington noong Nobyembre 7, 1900. Kasaysayan.
Ang dagat territorial na sumasaklaw sa 3 milya palabas papunta sa dagat ay hangganan ng bansa. Saligang batas. Ang kailaliman ng lupa na lupang nasa ilalim ng kalupaan ay teritoryo ng Pilipinas. Saligang batas. Lahat ng pulo at karagatan na kapaloob sa Pilipinas ay nasa kapangyarihan ng Pilipinas. Saligang batas. Kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Britanya noong Enero 2, 1930. Kasaysayan. Diagram ng pag-unawa. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan at saligang batas. Ayon sa kasaysayan, ibigay ang mga mahalagang petsa, kasunduan o batas at mga probisyon. Ayon sa kasaysayan, Disyembre 10, 1898, kasunduan sa Paris. Sa kasunduang ito, ipinagkaloob ng Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Nobyembre 7, 1900, kasunduan sa Washington. Nagkaroon muli ng kasunduan ng Espanya at Estados Unidos kung saan sa pagkakataong ito nadagdag ang Cagayan, Sulu at Sibuto sa teritoryo ng bansa. Ayon sa saligang batas, ang pambansang teritoryo ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng pulo at karagatang nakapaloob dito at lahat ng iba pang teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o saklaw ng Pilipinas kasama ang dagat territorial, ang kalawakan, ang kailaliman ng lupa, ang ilalim ng dagat, ang mga kalapagang insular, ang iba pang lugar submarina, ang karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at sukat ay bumubuo sa panloob na karagatan ng Pilipinas. Mahalagang petsa, Enero 2, 1930. Kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Britanya. Ipinahayag dito ang mga hangganang sakop ng Pilipinas, kaugnay sa hangganan ng Hilagang Borneo. Ipinahayag din sa kasunduan ang Mangsi at Turtle Islands ay sakop ng kapuluan ng Pilipinas. Ano ang naranasan habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? Ano ang naramdaman nang nalaman ang mga salian ng teritoryo ng Pilipinas ay ayon sa kasaysayan at saligang batas? Para sa inyong pagsusulit, pumili ng isang gawain ang inyong grupo upang lumikha ng gawain na nagpapakita ng naaayon sa teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan at saligang batas. Unang gawain, lumikha ng mapa ng Pilipinas na nagpapakita ng teritoryo at hangganan nito ayon sa natalakay na paksa. Gawain 2, maghanda ng isang ulat sa pamamagitan ng pagganap bilang isang panauhin ng isang talk show tungkol sa mga issue sa teritoryo ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ikatlong gawain, magpakita ng isang dula-dulaan na nagsasaad ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan. At sa ika-4 na gawain, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa saligang batas.